Magandang umaga sa lahat, magandang hapon at tanghali sa ibang panig ng mundo. Ito po si Liway. Isang mapagpalang hapon po ang bati ko sa inyo. So ngayon po sa video ito ay aking tatalakayin ang isang katanungan, yung mga nagnanais na pumunta rito o yung mga ibibitation ng kanilang mga fiancé at nagnanais na magtrabaho bilang isang caregiver dito sa Amerika. Kailangan ba ninyong mag-aral ng caregiver dyan o hindi na? So ang sagot po ay hindi na, kahit hindi na, sapagkat kapag na-employ ka po dito sa Amerika, ang iyong mismong employer ang magpapadala sa iyo sa learning center na accredited ng Department of Developmental Services. So ayan po, lahat po ng mga accredited na learning center ay pwede mong pasukan para sa iyong pag-aaral bilang isang caregiver. Pero po sa pag-aaral ng caregiving, yung 40 hours po na pag-aaral ay sagot ng employer. So at ang iyo pong magiging kurso sa pagiging caregiver ay tinatawag na DSP o Direct Support Professional. So sa unang taon po ay mag-aaral ka ng 40 hours para sa DSP, 40 hours din po sa year 2, at kung hindi ka po magpupulso sa pagiging administrator, ay kukuha ka na lang ng CEUs o Continuing Educations. So, sa mga caregiver po, regular caregiver, ay nire-require ng government na meron kang 12 hours yearly na continuing education. Sa unang 40 hours mo na nasa care home ka, kailangan mong matutunan o i-orient ka naman ng administrator ng isang care home. So i-orient ka kung paano ang magpainom ng mga gamot, paano ang gumawa ng incidental report, paano ano-ano yung mga goal na kailangan nating malaman para sa ating mga residente. Yun ay ang individual program plan. Pag-aaralan mo din yun before sa first 40 hours ng iyong pamamasukan bilang caregiver. Mag-aaralan mo din yung facility program design, na kung saan yun ang tinatawag naming Biblia sa care home, kasi doon lahat mo mababasa kung paano mo aalagaan yung iyong mga pinagsisilbihang mga kliyente. So, yun yung pinaka Bible. Kasi nandun na lahat. Nandun na yung mga karapatan. Andun yung mga karapatan ng mga residente. Andun yung house rules. Andun din yung mga karapatan mo bilang manggagawa. At marami pang iba. So, hopefully po sa maliit na kaalaman natutunan niyo yung
meron po kayong natutunan. Sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-like and share po, please do so. Para sa susunod, magsama-sama po ulit tayo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye.